Okay, I'll be passing through, so excuse me. Congratulations sa collaboration ng UFC sa KZO. Sa tanong ko lang po kung paano nag-start yung collaboration ninyo, how it goes, kumbaga paano nagkaroon ng collaboration ng UFC sa KZO. Good afternoon, everyone, and I'd like to thank each and every one of you for being here. So, regarding sa question ni Sir, actually si Josh talaga, it's always been a dream na makipag-collaborate sa mga malalaking brands. So, luckily, madami talagang mga business owners na matataas na nakakausap ni Josh. Nagugulat nga ako, sinasabi nila na sila yung humahanga kay Josh Mojica. So, nakakatawa ng puso as a mother and as a COO. So, nag-start ang collaboration with KFC and UFC. KCO and UFC, I'm sorry. Yung sales team ng UFC, grabe sila, no? Pumupunta sila sa factory every day. Yes, napakagaling ng sales team ng UFC. And pumupunta sila sa factory every day. And nag-o-offer ng products, ganyan. And we are actually looking for pinakamasarap na cheese sauce. Ayan, madami ng mga companies na ni-request namin to provide cheese sauce for us. And si UFC talaga yung napili ng KCO. Perfect match talaga sila. So, dahil sa sobrang galing ng sales team, sabi nila, pwede ba makipag-collab si UFC kay KCO? So, sabi ko, talaga ba? UFC nakikipag-collab sa KCO? Imagine UFC, 40 years in the business. And kami 4 years pa lang. So, nakakagulat. Sabi ko pa nga, hingi nga ako ng agreement letter kung talagang totoo yan na nakikipag-collab si UFC kay KCO. And then, ayun, na-receive namin yung letter na they wanted to collaborate with with KCO. So, ayan. So, 6 months in the making, itong event natin. Sobrang nagkasundo agad yung dalawang brands and naniniwala ako na magiging opening to para sa lahat ng entrepreneurs and business owners. Ito na yung simula ng more collaborations. Thank you. Thank you, Ms. Christine. Yung second question ko for Josh, this is parang isa lang sa mga businesses mo, di ba? Itong kangkong chips. Pwedeng pakikwento lang kung paano nagsimula itong kangkong chips original business mo. First of all, of course, I would like to thank each and every one of you for coming here. Yan. Sobrang malaking salamat dahil nandito kayo. This is really a huge event for us. It is a launching of a historical event kasi this is a collaboration from a brand that is starting up pa lang to a brand na heritage na pagdating sa pagnenegosyo. So thank you guys for coming. Okay, to answer the question, how does KCO start? Paano ba nagsimula ang kangkong chips? It started when I was 17. Nung nagsisimula ako, nagluto lang ako ng kangkong kasi kailangan ko kumita ng pera. Basically, I need money. And I need something na mabibenta ko. Diba? Kailangan may ma-offer. So yun talaga yun. I need money to pay para mawalan na kami ng problema sa hospital bills, sa gamot, and everything. Kasi doon ko naranasan na nahirapan eh. Doon sa part na yun ng family ko naranasan na nahirapan talaga ako kasi may nawala sa family ko. So I started doing business. Nag-isip ako ng ibenta. And one thing na naaral ko kapag daw magne-negosyo ka, ang dapat mo lang daw isipin, ano ba ang available? Huwag ka na daw masyado mag-isip ng mga kung ano-ano. Huwag mo na masyadong madaming research. Ano ang available? Maybe it's right in front of you, hindi mo lang nakikita na pwede mo nang ibenta, pwede mo nang gawing something special.
So yun yung ginawa ko. It is a recipe ng tita ko, niluluto niya yun sa bahay namin from time to time. Then nasarapan kami, naalala ko, ba't di ko ibenta? So pinak ko and everything. That's how it all started. And the rest is history. After 6 months of continuously working for 12 hours a day, for 7 times a week, for 6 months straight, and that we became a ₱1 million brand after 6 months. Yun lang po. Congratulations, Josh. Thank you. Yung last question ko for Sir Mike Ataile. Sir Mike, why of all mga chips and mga products, bakit po KCO yung napili niyo to collaborate with sa dinagdagan niyo in business? You know, siyempre mas matanda lang ng konti kay Josh, di ba? Yung generation natin, di ba? So yung mga sayings dati, di ba? Yung napaka-negative tungkol sa kangkong. Di ba? Sabihin nila, saan ka na naman pupulutin sa kangkungan? Di ba? Tapos sa pagbagsak ka, kamote ka na naman. Di ba? Tapos paggulay, malunggay na naman. Di ba? So all of these things talagang medyo negative ang nadadala nung dati. So I was very impressed that this young entrepreneur was able to turn that around and make everybody understand the importance of kangkong in our nutrition, in our daily lives, and more importantly, improving the quality of our snacks. And I think it's very, very inspiring that a big brand like UFC, siyempre kami bata pa, inuulam na natin yung UFC, di ba? Very inspiring that a big brand like UFC would partner with this young entrepreneur and of course, with KCO. Alright? Nakuha ko yun, ha? Okay, with KCO. So it's very, very inspiring. And I think this should help motivate a lot of other young people. And I think that's what Josh's role, to help motivate other young people. You have to be decisive, not indecisive. So when I met Josh, and Josh brought me his ideas, I've been almost 25 years in research and development, ginagawa namin. And we work with malunggay. In fact, ang joke na sa akin, tawag sa akin malunggay King Mike. Diba? I said, Josh ang hari ng kangkong. Konting gulay na lang. Ano na tawag sa amin? Kahirian ng chop suey. Diba? Bakit hindi? Diba? So, these are just things. And I think there's a lot more that kangkong can give. In other products, that's part of your daily lives. And I'm very excited to work with the Shanghai. Thank you and congratulations for this great collaboration with UFC and KCO. Congratulations everyone. Queen, thank you. Thank you also, Sir Alan. Yes. Nag-start si Josh, senior high school. Siyempre, as a mother, diba, lagi natin sinasabi, gusto ko mapatapos ko ng pag-aaral yung anak ko. So, nag-start si Josh, nag-aaral siya, nagluluto ng kangkong chips, pero may paso. Sabi ko, ano ba yung ginagawa niya? Magiging successful ba siya dyan? Siyempre, ako talaga, si kontrabida mama ko. Siyempre, gusto ko mag-aral lang siya na mag-aral. Ayoko kung ano-ano ginagawa niya. Kasama ng barkada. So, eventually, dahil araw-araw, nakikita ko siya na nagluluto ng kangkong chips. Sobrang pinaghihirapan niya. Yung sinabi niya kanina na 12 hours a day, araw-araw na nagluluto siya ng kangkong chips, doon talaga ako kontra. Pero, nung nakita ko na yun talaga yung gusto niya, at yun talaga yung purpose ni Lord sa amin na magbago yung buhay namin. Si Josh kasi pinilit niya talaga na magbago yung buhay ng buong pamilya. Kagaya nung nabanggit niya kanina, ayaw niya na may mamamatay sa pamilya, ayaw niya na magkakasakit. Hanggang ngayon, na-realize ko na laging tama yung sinabi ni Josh kung bakit siya nagsimula. Kasi halimbawa ako magkasakit, meron na kami pang pa-hospital. Kaya sabi ko, tama tong sinabi ni Josh na kailangan kahit siya yung anak, responsibilidad niya pa din yung mga pamilya niya. So, sa ginagawa ni Josh, doon talaga mapapakita na
age does not define success. So kahit bata kayo, pwede niyong maging responsibilidad din yung pamilya niyo para naman makasama niyo sila ng matagal. Responsibilidad din ng magulang na mabigyan, responsibilidad din ng anak na mabigyan yung mga magulang niya ng magandang buhay. So, thankful ako kay Josh. Kaya ngayon, sobrang proud na proud ako. Naintindihan ko na lahat ng ginagawa niya kasi sa araw-araw na ginagawa niya para sa pamilya, para sa mga taong umaasa sa kanya, para sa mga distributors, affiliates na mapapabago namin yung buhay. Thank you. Josh,